ang tingin nyo, nababasa ko yung balita, pati yung ownership ng station, ng SMNI, by your client, Attorney Pastor Kibuloy, ginagawang issue. Ano yan? Pastor Kibuloy, yun nga foreign owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? May independent siyang yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner. Naman kinalaman, may kalayaan po kami, katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Depensa nila si ganito. Ako, kinikriticize ko yun. Ganito. Nung panahon ko, Lenny, ako, BBM. Ganun kami roon. Hindi monolithic ang aming opinion. Nagsasulat din ako sa katabi bang kolum. Binabatikos yung isa, dinidepensa naman yung isa. Ganun po kami, commentator yun eh. Officials should not be onion skin. Onion skin, so hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi pinasok mo yan. Pinasok mo yan. Gusto mong maging, gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And si Sarah, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinamanda ba siya? Wala. Wala siya pinasalang. Si Digong walang dinamandang, dinamanda ba si Digong nung panahon niya 6 na tono? Fully support that. Kami nga mismo ni Harry, nag-guest ako sa SMNI, siya may programa ron. Sometimes, so contradictory ang aming opinion, pero we are one in defending not only SMNI, but freedom of speech. Of everyone. Sabi nga ni Voltaire, di ba, yung famous quote ni Voltaire, I may not agree with what you are saying, but I will defend to death your right to say it. Ganon dapat ang attitude natin mga media. Hi, yun po. Natunghayan na natin yung aking introduction. Napakaganda po ng mga sinasabi nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Siya po ay isang abogado na nagbibigay ng linaw sa bawat nangyayari dito sa ating kaso dun sa Senado. Yung pinag-uusapan na mga franchise ng iba't ibang parte ng news. So yun po, sinasabi niya rito na may mga karapatan tayo, meron tayong freedom of speech at wag sana magagalit yung mga namumuno sa gobyerno na wag kayong maging onion skin at sinasabi niya rito na pinasok nyo yan magiging target kayo ng criticism. Yun po ang sinasabi niya rito. At ang akin naman po sinasabi guys, sana man lang i-publish na nila yung kanilang mga gastos bawat isang kongresista. Lahat ng kongresista. Gumawa sila ng, ito po yung sarili kong kahilingan. Hindi ko alam kung aayon kayo o hindi. Na magkaroon sila ng isang website, naroon lahat ng mga kongresista. At naroon din kung magkano ang natanggap ng bawat isa. At below that, saan-saan proyekto nila ginamit at magkano yung nagastos nila sa bawat proyekto. Nang sa gayon, lahat ng Pilipino makikita yung gastos ng ating bansa, pangkalahatan dito sa Pilipinas. So maganda sana, masisilip natin yung kanilang mga budget. Open, kumbaga open. Diba? Yun lang po sa ganang akin. Para lahat ng bawat mamayang Pilipino dito sa Pilipinas ay makita kung ano nangyayari sa budget ng Kongreso. So yun po ang aking mumunting kahilingan na mag-open kayo through website. Hindi yung papupuntahin nyo pa kami sa Kongreso. Kasi yan po pera ng mamayang Pilipino. Yan po galing sa aming mga tax. Galing sa aming pinaghirapan. Galing sa aming pinagpawisan. At galing sa bawat isang Pilipino dito sa Pilipinas na nagbabayad ng tax. Diyan po nanggaling yung mga ginagastos niya dyan sa Kongreso. So, yun naman po ang totoo. Na pati nga yung sinusweldo nyo, galing din sa amin yan, mamamayang Pilipino. Malaki man yan o malita Pilipino na naninirahan dito sa bansang Pilipinas, galing po sa amin yan. Galing po sa mga bulsa namin yan na pinaghirapan namin, pinagpawisan namin at pinagpuyatan namin sa pamamagitan ng pagtatrabaho po. So, ito na po, tuloy na po natin kung ano ang sinasabi ng ating butihing abogado, Attorney Ferdinand Topacio.
Ito na po. Response daw ng Israel sa Hamas. Yung iba, parang oo. ganun eh. Pero yun eh, buhay yun. So, minsan hindi mo masisisi yung Israel eh, pagka binabalanse mo, no? Pero eto, sobra naman. Ano reaction? Isang criticism. Sinabi mo lang 1.8 billion yata ang ginastos mo. May nagsabi sa akin, totoo Yes. ba? Nagtanong. Nagtanong. Nagtatanong lang. Libelous ba ang tanong? Hindi. Hindi. Eh kung libelous, didimanda mo. Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in any, alam mo yan, partner, di ba? Yes. Commentator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito, sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Jubes. Attorney, may tanong ako. Kasi nababasa ko kagabi bago kayo dumating dito, research ko itong issue. Kahapon nandito din si Attorney Harry Roque. Anong ang tingin nyo? Nababasa ko yung balita, pati yung ownership ng station ng SMNI by your client, Attorney Pastor Kibuloy, ginagawang issue. Ano yan? Bakit ho? Ewan ko, ano bang problema? Pilipino naman si Pastor Kibuloy. Yun nga, foreign-owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Oo. Nandiyan, So, nag-exist pa rin. non-issue dapat ito? Oo, non-issue. Kahit na sinong ano yan? At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako nasa Aliw TV 23 ako, saka DWIC. Maraming May opinion. independence yung yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May independence po kami. So unfair ito to your client, Pastor Kibuloy, na sinasama pangalan niya na not related to the issue at all, ganyan ba? Yes, oo. Ano naman kinalaman, may kalayaan po kami. Katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Depensa nila si ganito. Ako, kinikriticize ko yun. Ganito. Meron doon, laging nire-report yung ginagawa ni Speaker. Ako, minsan, binabatikos ko si Speaker. Meron doon, nung panahon ko, Lenny. Ako, BBM. Ganun kami roon. Hindi monolithic ang aming opinion. Nagsusulat din ako sa Daily Tribune. Minsan magkatabi pang kolum. Binabatikos yung isa, dinidepensa naman yung isa. Ganun po kami, commentator yun eh. Komentarista kami. May sinabi opinion kayo, yun eh. Attorney Fordy, may sinabi kayo about, may sinabing parang justice na sinabi, do not be thin skin ba sa English, sabi niyo? Onion Official skin. should not be onion skin. Onion skin. So hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi Kahit na pinasok mahal mo na yan. sibuyas. Pinasok mo yan. Gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? Si Sarah, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinimanda ba siya? Wala. Wala siyang pinasarang. Si Digong walang dinimandang, may dinimanda ba si Digong nung panahon niya, Si Cory, di ba, dinimanda si Louie Beltran. Kung sa mga, those old enough to remember. Yes. Sinabi lang ni Louie Beltran, nung si Gringo, nagtago sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Figure of speech po yun eh. Figure of speech. Walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters. Hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama ko kasi solid yung baseboard ko. Figure of speech nga eh. Diba? Ano reaction naman, Attorney? Attorney Fordy Tomasio, ano reaction nyo? Nandito kahapon si Attorney Harry Roque, tapos nag-appeal siya sa media organizations and to all media to come out and defend SMNI. What is your reaction? Yes, I fully support that. Kami nga mismo ni Harry, nag-guest ako sa SMNI, siya may programa ron. Sometimes contradictory ang aming opinion, pero we are one in defending not only SMNI but freedom of speech. Of everyone. Sabi nga ni Voltaire, di ba, yung famous quote ni Voltaire, I may not agree with what you are saying, but I will defend to death your right to say it. Ganon dapat ang attitude natin mga media. But where is the outcry? Natutuwa pa nga yung iba. Bakit kayo matutuwa? Kahit magalit kayo kay Pastor Kibuloy, kahit hindi kayo member ng kingdom na pinangunguluhan niya, kahit nagdidisagree kayo sa stand. English nga lang yung kanyang quote, yung kay Voltaire na sinasabi niya. Na, magsalita ka na magsalita ng kritisismo kung ano pa man. Pero, pagdating ng huli,
ay ipagtatanggol pa rin kita. Kumbaga magsalita ka lang na magsalita. Yun ang pananaw ko doon, guys, sa quote ng sinabi niya. Magsalita ka na magsalita. Kasi freedom of speech yan eh. Sige lang. Tapos ngak-ngakan tayo dito. Pero at the end, ipagtatanggal kita hanggang kamatayan. Yun po ang sinasad doon. I-research niyo po yung quote na yun. Napakaganda pong quote doon. Famous yun. Ito po, tuloy na natin. Tuloy na po natin. Na masyadong pro-administration, lalo na pro-BBM noong eleksyon, still miyembro ng press yan eh. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. May tanong naman ako, may nagtanong dito, what is your comment as a lawyer and as an anti-crime NGO na parang in general, ang media ng Pilipinas in the last few years have become very quiet and not like nung unang panahon na very vigilant, very critical. Ano sa tingin niyo? Totoo ba yan? O sana hindi? Ikaw, partner, ikaw ay working media ka rin eh. Tumahimik ba ang media in general? Kasi nung ibang panahon, di ba, rambuks, sa English, rambunctious ang media, very critical, and ano sa tingin niyo? Parang may tahimik ba sa issue ito or sa ibang political and other issues? Hindi naman siguro tahimik, but ang problema pag political issue na, medyo doon nagkakaproblema eh. But yung tungkol sa mga criminal cases, hindi naman nananahimik ang media. In fact, nag-uusap-usap nga kami, yung kaso po ni Catherine Camilon. Ang pinakasusi po talaga doon, na pwedeng ma-resolve agad yung kaso, yung driver po ni Major De Castro, yung Jeffrey Magpantay, sabi ko nga, hindi ko alam kung kamag-anak kita ko hindi. But kung nakikinig ka ngayon, sumurrender ka sa akin at sisiguraduhin ko na hindi ka maano. At si Senator Tulfo nagbibigay ng 500,000 pesos doon sa makakapagturo kung nasaan po si Jeffrey. At kung nasaan man ito, dapat sumurrender na para matulukan na po itong issue na to, yung pagkawala po ni Catherine. Ang media, hindi po humihinto actually. But dito po sa issue na ito, dito sa SMNI, ang ini-scrutinize po nila kung ginamit ba ng istasyon ang kanilang pasilidad sa pag-disseminate ng mga maling impormasyon. Yun po ang inaalam nila eh. But ginamit ba? Yung isang komentarista, halimbawa, pag nag-broadcast naman yan, mayroon pong disclaimer eh. Di ba, nadidinig natin, the views and opinion expressed therein. Pati mga dyaryo. Yung mga ibang dyaryo, opinion column sa dulo. Ngayon, these are the personal opinion of the writer, not of the institution or the newspaper. Ang inaano po nila dito is yung alleged violation ng istasyon sa Section 4 ng Republic Act 11422 na nagsasabi na yung grantee shall conform to the ethics of honest enterprise and not use stations or facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Ngayon, hindi natin mo question yung poder ng Kongreso pagdating dito sa ganitong investigasyon. Kanino pa natin itatanong? Ginisa po doon si Jeffrey Celis kahapon at kahapon, nagsimula yung kanilang hearing. At ang sabi naman ni Jeffrey, ako na may nagtatanong lamang. Diba? Siya ay nagtatanong lamang kung totoo na may 1.8 billion na nagastos sa travel expenses si Speaker Romualdez. Meron siyang natanggap na impormasyon at meron din nag-inform na galing sa loob ng House. Kung mali yun, di ina-accept niya mali. At siya na may nagtatanong lamang. Pero yung pong aksyon ng Kongreso, hinggil po dito sa ginagawa nilang investigasyon, parang pagsisikil din ito sa media. Hindi dapat po gano'n na sasakalin natin ang media. Kung tayo, hindi naman siguro imbestigahan kung ginamit o nagamit, no? But sabi nga ni Atty. Perdi, yung opinion ng komentarista, hindi naman nangangahulugan, opinion na rin yun ng istasyon. Di ba? Hindi Iba nagtatanong lamang. Tayo mga mamamayan, even we are members of the media, pero tayo ay parte ng mamamayan. Maliban na tayo ay magtanong sa mga nasa gobyerno natin kung saan napupunta yung malalaking halaga na ginagastos nila sa mga pagbibiyahe. Yun. Normal lang na tanongin natin. Sinabi po ng Secretary General ng House na ang nagastos talaga ng House sa kanila pong travel expenditure nasa 3.35
million pesos. Yun ang sinabi. At ayon kay Speaker Romualdez, ang nagastos daw ay nasa 4.3 million. Ito naman, nagtatanong tayo kung saan nila dinadala. Lalo na proban na po yung 2024 budget. Hindi natin alam kung magkano ang naandun pagdating sa mga confidential fund. But sigurado po, zero budget ang Office of the Vice President. Pero yung mga travel expenses na ito, tayo naman sa media, nagtatanong lamang tayo at dapat ang ginawa po ni Speaker Romualdez, sinulatan niya yung istasyon o kaya si Mr. Celis na mali yung sinasabi na gumastos ako ng 1.8 billion. Di sagutin mo, but para patawag mo sa isang inquiry o isang investigasyon sa House at question mo na yung prangkisa ng istasyon, mukhang mali na yata ito, di ba? Ay, may tanong dito mga nag-text may nanonood sa atin sa Facebook Live saka sa Zoom, na ito ba ay inisyatibo ni Speaker Romualdez or sip-sip ang mga congressional, mga congressmen na gusto pakita sa Speaker na defender sila ni Speaker? Ano sa teorya ninyo? Lahat. Ano teorya nyo? May Maring may sip-sip, pero the Speaker as the leader of the legislature, of the House of Representatives can say, pwede ba wag nyo nang ituluyan kasi that will put the lower house in a bad light, katulad ng nangyayari. At yung sinasabi ni Mr. Magbantay, masama bang magtanong? Talagang hindi masama sapagkat sa Article 6, Section 20 ng ating saligang batas, itong nasasaad. Yes. Basa. The records and books of accounts of Congress shall be preserved and shall be open to the public in accordance with law. And such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. So, ang Constitution mismo nagsasabing dapat transparent ang gastusin ng Kongreso, not just the lower house, meaning Congress, the Senate, and the House of Representatives. Kung may nagtanong, di ilabas nila, di ba, meron naman silang spokesman, meron naman silang Secretary General. Hindi po 1.8, ito po nakapublish, ito yung gastusin ng Office of the Speaker, ito lang po yung budget. Mali po kayo, pwede ba? Mag-erratum kayo. Kaya nga may erratum sa ating industriya, di ba? Sorry, nagkamali kami, hindi pala 1.8, 1.7 lang. Mga ganon, di ba? So, ganun nga. Anong status na... Dapat, ilabas agad nila. Mayroong nagtanong So, sila na, alam nga namang, kami pa yung pupunta dyan at itatanong. Kayo na may lumabas na issue. So, kayo na yung sumagot, tinatanong kayo, sagutin nyo. Sagutin nyo, hindi yung, kagaya, patatawag nyo pa. Patatawag nyo pa na para bang kayo isang majestic sa isang bayan. Hindi naman po ganun sana. Kasi kayo po, sa totoo lang, kayo po ay trabahante ng gobyerno. Kumbaga kami yung boss, yung mga mamamayang Pilipino, kayo mga opisyalis ng gobyerno, kayo yung nangangalaga sa amin, patungkol sa mga proyekto. Pero wag po naman ganun pag nagtanong kami, hindi nyo sasagutin. Gaya nga ng sinasabi ni Atty. Topacio. Sagutin nyo, may tanong kami Alam nga naman, napakasimple lang naman po yun. So, kagaya nga niyan, sinasabi ng batas, maging transparent kayo. Ilabas nyo ang mga budget nyo. Gaya nga ng suggestion ko, magkaroon kayo ng website. Ilagay nyo doon kung ilan yung nakuha nyong pera sa kabayan ng bayan na amin naman pinaghirapan. Yung mga sinusweldo nyo rin, mawalang galang na, sa amin rin po nang galing yan. Sa aming lahat ng mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. So, sana naman po, wag na maulit yung ganito. Parang sa Martes pa yata, meron kayong second hearing patungkol dito sa mga anchor at itong franchise ng SMNI. So, sana naman po, matauhan na kayo. Wag po kayong onion skin, gaya po ng sabi ng Korte Suprema. So, ituloy po natin. Ang libel law sa Pilipinas ngayon kasi may guest kami dito noon dumaan, di ko alam si Senator Loren Legarda o somebody, na gusto daw nila i-decriminalize ang libel law. What is the status of the libel law in the Philippines?
is it one legitimate way for the complainant to address yung 1.8 billion controversy imbes na congressional O pwede kung if the speaker feels na libel siya. libel siya, di ba? Libel is a public and malicious imputation of a vice or defect. Buhay ba ang libel law sa Pilipinas? Buhay. Kung ikaw ay talagang naniniwala kang ikaw ay na-offend, ikaw ay na-damage, ikaw ay nasaktan, Oo. pakita mo naman Legal yung leadership record mo, wag mo namang gamitin yung iyong lower house as a bully pulpit, as a blunt instrument. Yes. Mag-resort ka sa courts kung saan patas ang lahat. Dito ayaw mong alisin sa bakuran mo Gusto mo doon sa teritoryo mo Yun nga So, hindi- that says a lot So, about hindi- your leadership So, style. hindi patas pag ganyan. Ang mangyayari ito, hindi patas kasi iba ang korte, iba ang kongreso. Oo. Oo, yes. Kita nyo naman, hawak niya yung yung lower house Pag gusto niyang tanggalin sa pwesto, tinatanggal niya, expel niya, di ba? Pinocontempt nila yung isang gobernador, di ba? Pinocontempt nila, et cetera, et cetera. So, Naging juggernaut hindi tama, hindi maganda po, kita nyo ang, baka hindi nila nakikita, o nakikita nila, nagbubulag-bulagan sila. What does it say about the administration na pinsan mo nga yung presidente bago ini-stranglehold mo yung legislature, nawala yung check and balance. What does that say about your leadership style, and what does it say about what will happen to the country kung ikaw gusto mo maging presidente at naging presidente ka? So ayaw mo makikriticize ka. Gusto mo hawak mo ang legislatura, wala nang check and balance, wala nang separation of powers. That's what it says about you. Ay, may tanong tayo dito. Pakilala niyo sarili niyo ulit para for the benefit of Attorney Ferdy and Mr. Magpantay. Okay, sige. So guys, dito po Tama tatapusin pala sabi yung ni aking, Attorney Ferdy kanina, dapat pantay. dito ko po muna tatapusin yung aking mumunting video. So, sinasad nga po dito, parang sinasabi niya rito, magbago na po kayo. Kasi magiging history to ng ating bansa. Yun ang nangyayari ngayon. Tatatak to sa history ng ating bansa. Samantalang meron pa kayong panahon para magbago dyan sa Kongreso. May pagkakataon pa po kayo magbago. Baguhin nyo po yung style nyong ganyan. Dahil pag hindi, tatak to sa historya ng Pilipinas. Sigurado yan. Magiging tatak sa inyo yan na may isang speaker na ganito ang pinaggagawa, ganyan, ganire. Magiging history po yan. At matatatak pa yung inyong pangalan. So, napakapangit pong magiging history niyan. At nakikita naman po natin. Maraming nagsasabi. So, guys, thank you po sa panunod sa aking mamunting video. Maraming salamat po. At may part 3 pa po ito. So, tutunghayan po natin yung part 3 nito ni Attorney Topacio patungkol dito. So, maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting video, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. See you on my next vlog, guys. Maraming salamat po.